Hello po! Hello mga ka-OFW sa buong mundo. Narito naman po ako, si Jenny Magat. So, ayun po salamat po sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga simpleng vlog. Ayun nga po na kumusta na po kayong lahat diyan? At sa bansang Pilipinas po natin, ay nako, kung ano-ano na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas natin. Ayun nga po na may mga ano po, yung bang mga corruption, ayan, nakakaano po yung corruption na yan. Yung mga yung 18 Marines po na yan, ay nako, sana po talagang ipanalangin natin na talagang maimbestigahan na po yung corruption ng flood control, dahil grabe po ang nangyayari ngayon ng corruption po ng flood control. Kaya kaya ayun po, ipanalangin po natin na maimbestigahan na. Tapos minsan ngayon sa Pilipinas, hindi na natin alam kung sino na ang paniniwalaan natin, dahil marami na ang nasasangkot. Minsan lalo na ako, yung mga sinuportahan ko yan, si Erwin Tulfo, nasangkot siya. Si Senator Erwin Tulfo nga, ayun nga po na ano po siya, na nasangkot po siya sa mga mali-maleta po na yan. Ito pong vlog ko po na ito ay sari-sari po siyang usapan. Kumbaga, magkukwento lang po kasi magkwentuhan po tayo. Ayun nga po na nakakaano po, yung bang nakakatakot po na ano, kaya pag-pray po natin ang bansang Pilipinas po, para po masug po na yung mga flood control po na yan. At saka ayun nga po hanggang ngayon po si Tatay Digong andun pa rin, nakakulong pa rin. Pero para sa akin naman po, no, ako po, alam ko may kanya-kanya tayong mga gustong mga presidente. Kagaya po ng sinabi ko dati doon sa vlog ko. Ako, kung ano yung mga inilagay ng Panginoon sa government, I respect. So, hindi ako nagsasabi ng masama. Kagaya kagaya kay sa mahal nating Pangulo, si President Marcos, binoto ko po yan. Syempre po, tinitignan ko po yung ano niya, yung ano po niya sa bansa nating bansang Pilipinas. So, medyo may mga ano po ako na ayun nga po, bakit sobra po ang kurakot ngayon. Yun lang po ang medyo comment ko po, bakit nangyayari yung mga ganon. Yung at saka po ano po, ang dami pong mga pangyayari ngayon, parang krimen sa Pilipinas. Pero hindi po ako against sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kasi hindi naman po siya ang gumagawa nun eh. Minsan po kasi marami talagang mga tao na talagang masasamang tao. Ayun nga po. Pero yun nga lang, sana magdagdag pa sila ng mga pulis na mag-aano sa bayan natin. And then po, ito na po, mapunta tayo kay Tatay Digong po. Ayun nga po na siyempre, ayun nga na pinagbibintangan daw po siya na marami siyang pinatay, marami siyang ganito, ganyan. Pero sa totoo lang po, para sa akin, although hindi ko naman po alam yung mga ibang case po ni ex-president Tatay Digong. Ako po, kahit siguro anong sabihin nila kay ex-president Duterte, ay talagang Duterte po talaga ako. Kasi ako, naniniwala po ako na hindi lahat ng mga presidente ay perfect po sila. Pero po siyempre, hindi po naman natin tino-tolerate ang paggawa ng masama. Pero kung may
kung may masamang ginawa ay magbabayad sila sa batas at saka sa Diyos. Pero po kagaya po ni Tatay Digong, ito po base lang po sa observation ko noong, kasi po talagang sinubaybayan ko po yan, binoto ko po talaga yan. Yan si Tatay Digong po. Ang observation ko lang po, nung panahon na siya ay nanunungkulan, tahimik po talaga, tahimik ang bansang Pilipinas. Although not perfect enough, pero tahimik po. Kasi marami po akong na-interview o nakausap na talagang sinasabi po nila na noong si Tatay Digong daw, ang ex-president Duterte daw, ay kapag nasa karsada safe kang umuwi, dahil nga may curfew nga ata noon sa Pilipinas. At saka yun nga lang ang naging problema lang, kasi yung nilabas kasi ni Tatay Digong na sige, kapag ka sagot ko yan. Yun po ang naging kaso niya, kasi ito naman kasing mga pulis na mga kalokohan ng mga pulis. Siyempre, yung mga pulis ang may mga kasalanan diyan. Yung mga ito naman kasing mga minsan marami po kasi may mga pulis, hindi po marami, sorry sa word. Kasi may mga pulis naman po kasi na talagang loko po talaga. Pero siyempre, dahil sabi po ng Tatay Digong na sagot ko ang mga pulis, ngayon ang nangyayari kapag gumawa ng kalokohan ang mga pulis, si Tatay Digong, doon binabagsak. Kaya ayun nga po, nakakalungkot ang nangyari kay Tatay Digong. Nakulong po siya ng dahil diyan. Pero kung sa akin po, kung ako ang tatanungin, dahil sobrang tanda na po ni Tatay Digong, total nakulong na po siya ng siguro mag-iisang taon na po siya ngayon. Kumpara po sa akin siguro, bigyan na lang po siya ng yung palayain na po siya, kasi matanda na po siya eh. Kawawa naman po siya. Sana po ibalik na lang sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas na lang po, kung ipagpapatuloy yung pagkukulong niya, sa Pilipinas na lang po, wag na lang sa ibang bansa. Yun nga lang minsan na hindi ko maintindihan sa bansa natin. Bakit kailangan pang dalhin ang isang presidente sa ibang bansa para ikulong? Yun lang po ang hindi ko maintindihan. So anyway, hindi po malawak ang pang ano ko diyan. Yun lamang po. Pero para sa akin po, kung po sana ang presidente po natin, pauwiin na lang po si Tatay Digong. Kung meron man po siyang kaharapin na kaso, ay dito na lang po sa Pilipinas, hindi po doon sa dahig. Nako, imagine, kaya ayun po. Pero ako po, ang masasabi ko lang po, nung panahon po ni Tatay Digong, although may mga nabiktima, ang mga pulis noon, may mga namatay, may mga ganito, ang mga pulis po, ang mga gumawa noon, hindi naman po si Tatay Digong. Yun nga lang po, pagkakamali ata ni Tatay Digong, ang sabi po niya ata ay sagot ko kayo. Ito naman po yung mga loko-lokong pulis. Ay nako, ang hirap talaga. Kaya nako. Kaya ayun po. Ngayon naman po, mapunta naman po tayo dito. Pero yun po, ay balik ko lang po kay Tatay Digong. Sana po pakiusap po na ibalik na lang po sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun po, bring home, bring back home po si Tatay Digong. Kasi po total matanda na rin po siya, ganun. Kung talagang may mga po siya, kaso dito na lang po sana, mahal po naming Pangulo, ibalik na lang po si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Sana naman po makagawa rin po kayo na ang solusyon patungkol sa pagbabalik po ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi ang alam ko po na si sinuportahan din ng ni Tatay Digong ang Pangulong Presidente Marcos. Kaya ayun po, kasi
Kasi noon naririnig ko po yung mga speech niya, yung mga sinasabi niya na na patungkol kay ano po sa ating mahal na Pangulong President Marcos. Wala po siyang sinasabing against po sa kanya. Kaya kaya ayun po. Yung nga lang po kasi ang Tatay Digong natin ay ano po siya talaga yung minsan yan nga po nagmumura, ganun po yung mga style niya. Kaya kaya ayun po. Anyway, it's only God knows kung ano po talaga ang tunay na kasalanan ni Tatay Digong. Kasi lahat naman po tayo kapag humarap po tayo sa Panginoon, ang sabi nga kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, yun ang pagsusilitin natin. Kaya kaya ayun po. So ayun po um, doon na lang po yung para kay Tatay Digong. Kaya ayun po na isa rin po ako sa masakit ang loob na kung bakit ayun po na nakulong ang ex-president. Pero talaga pong ganon, so ipanalangin na lang po natin siya ang ating Tatay Digong po si ex-president Duterte. So ngayon po dito naman po sa Paris po, kami naman po mga OFW dito sa Paris ay okay naman po. Ang problema lang po kasi dito sa mga ang problema lang po namin dito sa mga OFW ang pag-a-apply po ng legal papers na napakahirap po. Lalo na po na magbuhat po nung dumating po yung ano ba yun yung nag-aano ka na sa online yung alimbawa, yung kapag kukuha ka ng appointment, rendezvous, sabi nga sa friends, mahirap ka pong makapasok. Ngayon po, ang ginawa po ng mga asosasyon dito, ang dami namong mga pulpul na mga attorney, ang daming mga Pilipino rin na gumawa ng mga asosasyon dito. Imagine, appointment lang, magbabayad ka daw ng 200. Ngayon, 300 na. So minsan ang tagal na panahon na bago ka nila mabigyan ng appointment. So minsan kapag naman napunta ka sa mga asosasyon, madadali ka. Magbabayad ka na halimbawa nagbayad ka ng sasabihin nila sikasuhin nila yung papel mo nag-down ka ng 1,000 euro o 500 euro gano'n tapos wala naman pong nangyayari. Ang dami po kaya ayun nga lang, yun lang sana ang pinagpe-pray ko na mabalik yung dating pag-a-apply yung walking, yung pumunta ka doon and then bigay mo yung dossier, kumuha ka na lang ng number. Yun ang pinagpe-pray po namin dito, sana po mabalik po yun. Kasi kapag po mga ganyan, ginawa na pong business ng mga iba-ibang lahi dito o dito sa Paris, ang pag-a-apply ng papel, ang pagkuha ng appointment, minsan wala mang nangyayari. Dati nga, ako nga nagtanong lang ako sa abogado, nasaktan pa ako sa biro mo, nagsalita lang ako, nagbayad ako ng 120 euro, tapos wala namang nagawa. Tapos sabi niya, hindi pwede yung ganyan, sabi niya. Dapat pag consultation free yung kasi wala naman siyang ginawa. Kinausap lang niya ako. Kaya ano po nakakasad po talaga dito sa France ngayon. Yun po ang problema ngayon naming mga OFW, mga stranger. Magbuhat po nung nauso yung online sa pag-a-apply ng legal papers. Mahirap po talagang makakuha po ng appointment. Hindi po namin alam kung inaharangan or what, ganon. Kaya ngayon, ayun, nagpipiesta naman yung mga pulpul na attorney at saka yung mga asosasyon na mga manluloko. Kaya kawawa po yung mga ibang OFW po dito na nagbabayad. Minsan nga po, nagbayad sila ng 200 appointment lang po yun para sa kanilang papel, para maibigay lang po nila yung papel nila. Magbabayad silang 300 for appointment na para lang ibigay yung papel nila doon sa prefecture po. Kumbaga, sa pag-a-apply po ng legal papers po.
O di po ba napaka-ano po yun, kaya po pinapanalangin po namin dito sa Paris na sana ibalik na po nila yung walk-in. Ako nga po noon, nung nag-a-apply po ako talagang naghintay po ako nung una na ano po ako, talagang hintay po ako ng hintay. Kaso po ayun nga po, nataon naman po noon, COVID. Kaya ngayon po, may appointment po ako noon kaso nataon po ng COVID. Hanggang ngayon, hanggang sa na-busy na po ako. Ngayon, nag-aano po kami sa online, wala naman pong maano, puro ano naman po, lalo na kapag hindi ka po bihasa sa ano sa internet po. Kaya kaya sana po ang bansang Paris magbigay na lang po siya ng amnesty po para lahat po ng karapat-dapat na magkaroon ng legal papers dito sa Paris ay mabigyan po. Yun po yung pinagpe-pray po namin. At syempre, ayun po, kasi po minsan po kasi nakakaano rin po naman, minsan parang so unfair na buti pa yung mga wala namang ginagawa, yung mga naakalat lang sa karsada, yung mga kumbaga sa ano, pero meron pa silang legal papers naglilimos lang sila sa karsada o wala namang mga trabaho, pero may legal papers sila. Kaming mga OFW dito na working hard pero parang napakahirap mag-apply ng legal papers. Kaya yun lang po ang very unfair sa Paris na sa patungkol po sa pag-apply po ng legal papers. Pero po sa medicine naman po, sa pagpapagamot sa ospital, dito naman po sa Paris, ito po yung nabibless ako dito sa Paris. Ayun nga po na kapag po may sakit ka, gagamutin ka po muna nila bago sila maniningil, lalo na po kung may malala kang sakit, kung may cancer ka o kung ano-ano man po, may sakit ka sa puso, kung ano-ano man po, kung anong klaseng delikadong sakit po yan, gagamutin ka muna po nila bago po nila ibibigay yung bill nila. Hindi po kagaya sa Pilipinas, sabi po nila naghihingalo ka na, kung wala kang down payment, hindi ka po ata nila tatanggapin. Nako, hindi po maganda yon. Kaya ayun po, dito po sa Paris, ang ano po sa kanila yung save the lives, yun po ang ano, kumbaga sinesave po ang buhay po ng tao, at saka may binibigay po ang government na yung card na aid medical na 100% po na libre, at saka yung mga gamot po ay libre, lalo na po sa mga senior citizen, at saka marami din pong binibigay na tulong ang Paris, France. Yung nga lang po pagdating sa legal papers, talaga mamumuti na po ang mata mo bago ka marami nga po dito, ang tagal-tagal na sa Paris, 10 years, 15 years, basta ilang years na po, wala pa pong legal papers. Pero may mga trabaho naman po sila, may mga bahay naman po sila, hindi naman po sila nagpapabigat sa government, pero hindi po sila maka-apply ng legal papers dahil nga po sa online po na yan. Kasi minsan naman magbabayad sila tapos wala rin naman po mangyayari. Pero kung ibabalik po ng ating mahal na presidente na si Macron, na yung walking, yung pwede kang pumunta, lalo na po dito sa lugar po namin sa Nanterre Prefecture. Puro po sarado, hindi ka po makapunta. Gusto mo po sanang pumuntang mag-direct na ibigay mo yung mga declare mo o mag-apply ka ng legal papers, kasi kami naman po dito nagtatrabaho kami, nagbabayad naman po kami ng tax. Yung nga lang po pagdating sa pag-apply po ng legal papers sa online na yan, ang hirap po talagang makapasok, lalo na po kung hindi ka po sanay sa computer po, ganon. Kaya yun po ang pinaka problema po ng mga OFW dito. Sana maibalik po yung dati, o na ayun, yung face to face po. Ang tawag po pala doon yung face to face application po. Yung mag face to face po sa pag nag-apply po ng legal papers. Yun po ang pinagpe-pray po namin na maibalik po yung, kasi kawawa naman po ang mga OFW, lalo na po
kung may mga pamilya po sila sa Pilipinas, mga anak, sa tagal po ng panahon, hindi po nila nakikita, dahil nga po diyan sa online po na mahirap po talaga na makapasok. Ngayon po, wala naman, hindi ka naman po, kumbaga, halimbawa yung wala rin naman pong seguridad na kapag nagbayad ka ng attorney, o kaya nagbayad ka ng asosasyon, wala rin pong na 100% na matutulungan ka rin po. Kasi yung iba after lang talaga sa pera. And then lalo na kung ang daming ano ba tawag doon, yung ang daming nilang mga inaasikasong mga documents, pag pag binalas ka, baka hindi man lang nagalaw yung documents mo. May kakilala nga ako, nagbayad daw po siya ng asosasyon. Ngayon umuwi na lang sa Pilipinas. Nagbayad daw siya ng asosasyon para lang sa appointment, para sa legal papers niya. May bahay siya, and then meron siyang full declare. Ngayon, dahil sa hindi nga siya makapasok dyan sa online na yan, nagbayad daw po siya ng €300 for appointment only. Aba, umabot po ng more than 1 year, wala pa siyang appointment. Hanggang sa 1 year and a half. Ngayon, inihingan na naman po siya ng pera. Ay, sabi ko nga sa kanya, fake yan. Sabi ko, hindi ano yan. Sabi kong ganyan, kababayan, fake yan, huwag kang maniwala. Ikaw na lang, pagtiyagaan mo na lang. Kaso, ang problema daw po niya, kaso sabi niya, hindi ako marunong sabi niya, yung daw sa computer, lalo na ang French language po ay napakahirap intindihin, at ang French language po at ang pinaka mahirap, ano ba yun, yung bang pag-aralan. Kaya ayun po, ginawa po niya, umuwi na lang, at sabi po niya ay babalik na lang po, mag-a-apply na lang daw po ulit siya ng visa dito. Ayun po, yun po ang problema po dito sa Paris. Pero sa medication po, yun po ang nakaka-bless. At saka mga amo po, at saka ang nakaka-bless din po dito, yung mga friends, maano po sila yung mga friends, yung takot po sila sa sa batas po nila, hindi po sila nananakit, hindi po kagaya sa ibang bansa, nananakit sila, pero dito po wala pong ganun. Thanks God po. Kaya ayun lamang po, maraming salamat po muli. Sana po wag po kayong manawa sa aking simpleng vlog. Ayun nga po, ulit pasensya na po, busy po tayo, at sa lahat po ng mga OFW, saan man po kayo naroroon ngayon, saan man po sulok ng mundo, wag po kayong malungkot. Alam ko po, mahirap po ang malayo sa piling ng mga anak, mga pamilya. Ang gawin po natin ay mag-trust po tayo sa Panginoon Diyos, manalangin. Pag nalulungkot po tayo, manalangin po tayo, makinig po tayo ng mga worship song, mga gospel song po, mga praise and worship, ganun po. And then po, magbasa po tayo ng Bible, makinig tayo ng preaching, para po ma-enlighten tayo, para po maibsan po ang kalungkutan po natin. Ngayon po, kung may mga ano po diyan, mga Christian church po yan, yung mga alimbawa, mga church po diyan na mga born again Christian po, maki-join po kayo. Maganda po yung kapag OFW po tayo, nasa isang community po tayo ng isang church. Kasi po, kapag po magkakasama ang mga OFW, magkakapatiran na nagpupuri sa Panginoon, nawawala po yung lungkot natin, yung mga problema natin. Kagaya po noon ako, nung baguhan po ako dito, siyempre malungkot po yung mga nasa malayo, lalo na bata pa po yung mga anak ko noon. After po ng after
after 6 years po na born again Christian po ako dito, tumanggap po ako sa Panginoon. Tapos magbuhat po noon, lagi na po ako sa church, ayun po. Yun na po yung naging buhay ko, church, trabaho, tapos pag may time, mamamasyal, ganon. Ayun po ang naging buhay ko. Kaya salamat po sa Diyos at hindi naman po pinabayaan ang aking mga pamilya sa Pilipinas. At ayun po, at salamat sa Diyos at hindi naman po tayo pinagkukulangan. At saka ayun po, maging courageous po tayo at sa mga OFW, mag-ipon po tayo at huwag po tayong basta-basta gumastos at iwasan po natin ang mga barkada na puro gastos lang po ang alam at yung mga barkada pong is not good influence po. Kaya ayun po mga OFW, keep on praying po and God bless po sa ating pong lahat. Sa muli po, Jenny Magat at sa susunod na lang po. At sana po wag po kayong manawa sa panonood ko po sa aking mga vlog. God bless po. See you again po. Bye-bye po.